Alam mo, Regen, nakakatuwang pag-aralan ito dahil una, professional ka na, no? Bakit tatanungin ko ito? Pang grade 1 lang naman ito. Si Lolo naman, pambihira, no? Wala, kaya natatawa ka. Pero, malaki ang kinalaman nito, anak, ano? Tungkol sa pagsamba sa ating Panginoon. Dahil, na, nabigbig. Ano man yung tinabigbig? Nakilala mo ang biyaya ng Panginoon, ano? Yung una nating pinag-aralan, yung mga internal organs mo, lalo-lalo na yung brain, ito ay mga kaloob ng Panginoon to sa iyo. Biyaya ng Panginoong Diyos sa iyo ito na hindi mo yan pinakikialaman. No? Ngayon, sinabi mo rin na dapat nasambahin ang Panginoon, mahalin din ang Panginoon. Ano? At malaki ang ibig sabihin ng tinatanong ko sa iyo tungkol sa first day of the week and the seventh day of the week. Na dahil ang sabi ng ating Panginoong Diyos, sabi niya, dito papasok tayo ngayon doon sa habilin ng ating Panginoong Diyos sa atin kung kailan natin siya sasambahin. Kaya papasok na tayo ngayon sa libro ng Exodus chapter 20. Titingnan natin ito, ano? Exodus chapter 20, punta tayo sa verse 8, 9, and 10, Elder. Pakinggan mo lang, Regine. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Okay, hold it. Dito ngayon, yung ikapitong araw na binanggit natin kanina, na sinabi din ni mama mo, ang ikapitong araw, ito yung tinatawag ng Bible na Sabat. Ang ibig sabihin ng Sabat, Regine, is araw ng pamamahinga, pagsamba sa ating Panginoon. At ito, recorded ito sa Bible, sa pamagitan ng kanyang propetang si Moises. Kaya sabi ni Moises, remember the Sabbath day to keep it holy. Gusto ko itong word na holy. Pwede mo bang ibigay sa akin ang kahulugan ng holy, Regine? Banal. Yeah. Ang ganda, ano? Ang ganda ng kahulugan, ano? So, ibig sabihin, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang pakaingatang banal. Ngayon, doon tayo sa verse 9, Elder. 6 na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. 6 na araw lang daw, Regine. Gagawin daw ang lahat ng gawain. Ano? Ayan. So, kung 6 na araw, ibig sabihin, mula sa unang araw ng isang linggo, gagawa na tayo hanggang ika-6 na araw. Ngayon, sa verse 10, Elder, ano na yung sumano? Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ayan. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw, ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, ang iyong mga baka, ang dayuhan nasa loob ng iyong mga pintuan. Okay. Ito pala ang sabi ng Panginoon, Regine. Ano? Ngunit sa ikapitong araw, huwag kang gagawa ng anuman. Kahit yung, halimbawa, yung buong sangbahayan nyo, kahit yung mga, halimbawa may kalabaw kayo, no, baka, gusto ng Panginoon na magpahinga din sila. Pero wala nang baka at kalabaw ngayon, traktor na ngayon. Walang problema sa traktor kasi kung walang operator, hindi naman gagalaw yung traktor. No? Ngayon, dito, Regine, kinailangang maunawaan mo ito, nene. Dahil ang wikang ito, ang salitang ito, hindi sinulat ng tao ito. Sulat ito ng Panginoon. Papakita ko sa iyo na ang kanyang kautusan na kinapapalooban ng binabasa natin na tungkol sa Sabat, sinulat ito ng Panginoon. Basahin natin, Elder, 31 ng Exodus verse 18. Tingnan natin kung sino ngang sumulat. 18. Pagkatapos na makapagsalita ang Diyos sa kanya
sa ibabaw ng bundok ng Sinai, kanyang binigay kay Moses ang dalawang tapyas ng tipang, ang mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Panginoon. Wow, sumulat pala ang Panginoon, Regine, ano? Tingnan mo kung gaano kahalaga ang kanyang mga kautusan. Ano? Hindi niya ito pinasulat kay Moses. Hindi niya pinasulat sa ibang tao o ibang prophet, hindi. Siya mismo ang sumulat. Ang kanyang daliri ang kanyang ginamit. Isinulat niya ang kanyang mga kautusan para sa atin. Dahil ang kanyang kautusan, Regine, ito ang magpapatunay o magpapatutuo ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kasi ganito, Regine, ano, sa edad mong ito, marahil hindi mo pa masyadong nauunawaan ang tungkol sa pag-ibig ng magulang sa mga anak, pag-ibig ng Diyos sa mga tao. Pero pag ikaw ay naging ina, marahil maunawaan mo ang mas malalim na kahulugan ito. Pero bibigyan kita ng mababaw na kahulugan. Si mama mo, nung ipanganak niya kayong magkakapatid, may nagisnan ka ba na palagi niyang iniuutos sa'yo? Meron ba siyang iniuutos sa'yo? Na parang pinagbabawalan ka ba sa mga ibang bagay? Ganito ang gawin mo, huwag mong gagawin ito. Meron ba siyang sinasabing gano'n? Bakit niya sinasabi sa'yo? Pinaprotektahan ka po. Good, maganda yung salita mong yan. Bakit kanya pinoprotektahan? Kasi ayaw ka po na mapahamak. Tama, dahil mahal ka niya. Kita mo, no? So dito ngayon, alam ko matalino ka na kasi professional ka na. Dito ngayon, kung bakit ang Panginoon Regine nagbigay sa atin ng kautusan sa Sister Oneng, no? Dahil mahal niya tayo, gusto niya na huwag tayong mapahamak kanino? Kay Satan. Kung bakit siya nagbigay ng kautusan? Dahil merong kasing demonyo, no? Merong diablo na si Satan nga. At itong si Satan, ang kanyang iniisip lamang at gustong ginagawa kung paano mapapahamak ang tao at mapapalayo sa Diyos. Ayan. Kaya nga ito ngayon ang kahulugan ng kanyang sinasabi. At dito tungkol sa kanyang ikapitong araw, gusto niya, no, ang gagawin natin, Regine, ito na. 23 ng Leviticus Elder, verse 3. Ano daw ang gagawin natin? Basahin mo nga dyan, Regine, sa Leviticus 23 verse 3. May 23 verse 3, may Bible yan na. 6 days shall work you done, but the seventh day is the Sabbath of rest, and a holy convocation. They shall do no work therein. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. Gusto ko yan. Sabi niya, holy convocation. Ano? Banal na pagtitipon, banal na pagsamba, banal na... Ibig sabihin, Regine, ang ating Panginoong Diyos sa ikapitong araw na tinawag niyang Sabat, tayo ay kaniyang pag-iisahin. Tayo ay kaniyang dadalawin. Tayo ay kaniyang papagpalain ng mga bagay na mga banal. No? Tulad ng sinabi mo kanina. Kaya dito pumapasok ngayon kung paano tayo magtitiwala sa Panginoon. Babalik tayo doon sa application mo sa mga companies. Ano? Kanina sinabi mo may tiwala ka sa iyong sarili at yun na naman ang nararapat dahil tapos ka sa pag-aaral mo. May tiwala ka sa company na maaari kanyang i-absorb. Pero kung minsan may mga hadlang din. No? Dahil tulad ng sinabi ko kanina, maraming mga applicants dyan. At kung minsan, Sister Oneng, dito nangyayari o nagagawa yung palakasan system. At hindi yan naalis lalo sa mga malaking companies. No? Ngayon, ito naman, Regine, kung ikaw, balikan natin yung sinalita kanina, no? Ibalik mo na, brother, hindi pa natin natatapos yung John chapter 15, verse 7 ngayon. Basahin mo, Regine. John chapter 15 verse 7. At dito mo makikita ngayon ang buong pag-asa at walang pag-aalinlangan at pagdududa. 15 verse 7. If ye abide in me and my words abide in me, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Naunawaan mo yan, alam ko.
Ang tanong ko sa iyo, pinaniniwalaan mo ba yung salitang yan ng Panginoon? O dapat? Sabi niya, if you abide in me, and my words abide in you, It shall be upon you. oh, It shall be done unto you. no, yung pagitna. Yung gitna. You shall ask what you will, and it shall Wow! No? Hingin mo daw ang anumang maibigan mo, naisin mo. At gagawin sa'yo. Bakit gagawin? Kasi, una, if you abide in me, no? So, nakipagkaisa ka sa ating Panginoong Hesus. And my words abide in you. Ang kanyang mga salita ay nasa sa iyo. Ibig sabihin, parang ganito, Regine, no? Parang ang ating Panginoong Hesus, lumiligaw siya sa iyo, no? Ito yung kunin natin example. Nililigawan ka niya, no? And then, kapag naramdaman mo naman na mahal mo siya, tinanggap mo yung kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, meron na kayong relasyon, no? At ang relasyong ito, Regine, isang relasyon na siya lamang ang makagagawa dahil sabi niya, lahat ng iyong maibigan, hingin mo at ibibigay niya, no? Marahil ngayon may boyfriend ka, Regine, pero marahil nasabi niya na ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Pero limitado lamang siya, Regine, sapagkat tao siya. Hindi kagaya ng ating Panginoong Hesus na walang limit ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pag-ibig. No? Lahat ng maibigan ng kanyang minamahal at nagmamahal sa kanya, ang kanyang pangako, ibibigay ko sa iyo. Ngayon, hindi kaya posible kaya, Regine, or imposible na kung manatili ka sa Panginoon at ang kanyang mga salita ay manatili sa inyo, kahit isang company lang ang pinag-applyan mo, nakakatiyak kang matatanggap ka. At yan ay hindi imposible. Talagang posible ito dahil ang Panginoong Hesus maaari niyang baguhin ang lahat ng mga bagay kahit pag-iisip ng mga tao. Parang ganito. Kahit ayaw na ayaw ka ng isang company dahil masyadong maganda si Regine, baka may competitor dito na hindi ko, ano? Or baka maibigan ng parang gano'n, no? Or parang ganito, nabalitaan ko si Regine ganito, hindi dapat ito. Pero kung ang Panginoon ang gumagawa ng paraan, maaari niyang baguhin ang kaisipan ng mga tao, desisyon ng mga tao, upang ikaw ay kanilang tanggapin. Dito, Regine, papasok tayo ngayon sa paghingi. Na, sabi niya, if you abide in me, and my words abide in you. And then, dito ngayon. 21:22 ng Matthew Elder. Ay, ikaw ang babasa, Regine. Matthew chapter 21, verse 22. And all things whatsoever you shall ask in prayer, believing, you shall receive. Wow, ang ganda, no? Sabi niya, ulitin mo nga, Regine. And all things whatsoever you shall ask in prayer, believing, you shall receive. Wow, kita mo, ano? Lahat daw nahihingin natin sa panalangin kung tayo ay nagtitiwala, no? Tatanggapin natin. Kailangan lang, Regine, ngayon na magkaroon ka, anak, ng lubos-lubos na pagtitiwala at pag-ibig sa ating Panginoong Hesus na siyang maaring gumawa ng lahat ng mga bagay na iyong nanaisin. Tama kaya yon, Regine? God bless, ano?